hindi tayo mapalagay hanggat hindi natin nakikita yung isa pang kulay ni Griffin 180i. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yo, go, go, go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway. And in the driveway is a nice range. Cause I grind through the climb, I invite pain. You'll never hear me, bitch, nah, I don't complain. Just gotta flip the switch and you can go and obtain anything you want, anything you need. Your mind's got the key ingredient, it's belief. They're deceived with the negativity, but I just slide right by that energy. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. Nga pala mga ka-riders, dito lang po tayo sa Rush Hour Victoria kung saan maraming itik. Hindi ko po talaga matiis na hindi makita sa personal itong isang kulay pa na available sa Griffin 180i. Ito nga pong kulay black and gray color combination. Kung maaalala nyo last month, ang nai-review natin itong kulay blue at yellow color combination at saka yung isa po yung red and white color combination. Pare-pareho naman po silang malulupit pagdating sa kanilang mga kulay, pero para sa akin ito po talaga nag-stand out. Kung talagang panlalaking kulay ang hinahanap natin, ha. Okay, para sa akin lang po, ha, panalo na itong si kulay gray at black color combination. Pareho po silang glossy ang ginamit. At lalo pa siyang umangas dahil bumagay po itong pwestuhan at kulay na ginamit dito po sa kanyang mga decals. Makikita natin dito po sa right side ng front view ng Griffin 180. Nandyan po yung kanyang model name na Griffin and then displacement na 180. Ginamitan din po ng red and white color. Lahat naman po ganun ang ginamit na kulay. Hanggang dito po sa side profile. Ayan yung kanya pong brand na Euromotor. Yung Griffin naman po dito sa side profile. Ayan. Mahaba po yung ginamit na teka. Yun lang, napansin ko merong mga duplication sa kanilang model name. Sana specs na lang ang nilagay dito, di ba? Pwede ring liquid cooled or 4-valve. Alin man sa dalawa. Kinabit po natin si EZ125 ng Euromotor din. Ito po yung fuel injected na. I-update ko lang po kayo kasi naka-promo po sila ngayon. Pero nyo, straight monthly na rin po siya. Wala na rin siyang down payment. At ang kanya pong cash price sa ngayong February 27, 2025. Okay, may cash price po siya na 68,900. And then sa monthly installment po, sa 3 taon po ito mga riders sa 3,462. Sayang hindi natin na-tsempuhan yung kulay na iba pang available dito po sa EZ125. Bali, 4 po siyang kulay eh. Meron po yung Chameleon Purple Blue, Chameleon Purple Shining Green, at saka black and white. So ito nga po yung white. Ngayon kung February 27, 2025, dalawang kulay na lang po ang available dito sa Rush Hour Victoria. Pero ang kulay na gusto nyo man po yung red and white, i-order po siya. Kung obserbahan nyo, maganda yung division ng kanyang kulay, di ba? Sa lahat ng kanyang parts. Unahin natin dito sa kanyang front fender, di ba? Kulay black and gray din siya. Wala nang ibang halong kulay. Okay, nandito ko yung kanyang sang specs na CBS sa kanyang combi braking system. Kaya glossy rin po yung kanyang pagka-gray. Hindi po siya flexible plastic mga riders. Medyo makapal po yung kanyang front fender. Ito ang malambot po yung kanyang pinakatangkay lang. And then maiksi nga lang po siya pero okay lang kahit walang extension. At meron naman siyang protection dito sa ilalim. Ang angas ng kanyang fairings, di ba? Lalo na dito sa side profile. Ganda ng kanyang shape, oh. Bumagi pa yung kulay gray. And then nagpa-highlights pa sa kanya dito sa front view. Meron itong letter B shape na kulay gray din ang ginamit, no? Hanggang doon po sa kanyang head guard na plastic. Ang galing ng paint job niya dito. Glossy gray din siya. Then matte black dito sa kanyang katabing head guard na plastic. Magkatugsong naman siya. Talaga lang meron siyang cut. Hanggang dito po sa kanyang crankcase. O, diba? Terno-terno sila yung kulay. Black and gray ang ginamit. Hanggang dito sa rear fender. Black and gray. Medyo makitid lang po itong kanyang dugsungan dito. Pero kasama yan sa pagka-sporty design niya. Nga
pala, wala naman na bago sa kanyang presyo since na nauna natin na-review itong si Griffin 180i. Ganun pa rin po ang kanyang cash price. 108 and 900 pesos sa cash price. Down payment po, 10K. And then sa 36 months, nasa 4808. May rebate pa po itong 200 pesos. Napansin ko mga riders, yung mga latest model ng Euro Motors ay full LED na, hindi na sila gumamit ng bulb. Okay, dito nga po, naka-projector lamp sa headlight ng Griffin 180i. Nasa 8 po ang kanyang projector lamp. Siyempre yung kanyang headlight na naka-low beam, then high beam. At then may passing light po siya. Yan, nagbi-blink din po yung gitnang projector lamp na yan. Pati po dito sa EZ125, ayan, full LED po ang ginamit. Hanggang sa turning signals, DRL, hanggang sa kanilang mga taillights. Full LED naman. Mas maganda naman yung full LED siyempre. Less consumption sa battery, mas maliwanag at mas visible siya. Although medyo maliit po itong kanyang taillight, pero maganda naman, mataas ang pwesto kaya kitang-kita. Nakabukod nga lang po yung kanyang non-flexible na turning signals. Sana kasukat yung mga nabibili na protection na bakal dito sa turning signals. Kasi prone siya madanggi talaga, lalo na ng angkas natin. Pwedeng mabali pag malakas na force. Nga pala mga riders, pinagtabi po natin sila, hindi para i-compare kasi malayo po talaga ang diferensya nila. Nasa 40,000 pesos po dahil 68,000 nga lang po dito sa EZ125 ang cash price. At kita nyo naman 108,900. Gusto ko po kayo talagang i-update sa kanyang presyo at para may choices kayo kung kayo po ay bibili ng motorsiklo for beginners, mas agay po sa atin at mas magiging komportable po tayo dito sa EZ125. Unang-una, mayroon po siyang kulay board at obviously mas mababa po talaga ang ground clearance at seat height nitong si EZ125. Siyempre mas magaan po siya kaya hindi tayo mahihirapan. Pero siyempre kung matagal na tayo nagmumotorsiklo at lakas ang hinahanap natin at siyempre pagwapuhan, dito na tayo kay Griffin 180i. Napuna ko lang dito sa front tire, pwede pa tayo magpalaki ng size kasi ang laki pa po ng clearance niya, hindi siya sasayad sa kanyang fender. Kung ito po ay mayroong size na 100 by 80 by 14, siguro kagaya ng Aerox, pwedeng maging 110 by 80 by 14. Then yung kanya pong rigging system, ayan, meron po siyang single disc na may dual piston caliper dito sa front at naka CBS na po siya. Then ang maganda rito, naka disc brake na rin po sa kanyang rear brake. Single disc na meron pong dual piston caliper. Then ang size po ng gulong dito sa likod ng Griffin 180, 120 by 70 by 14. Tingin ko kung mag-upgrade tayo ng gulong na mas mataba, baka mapilitan tayong tanggalin po itong kanyang tire hugger kasi sasayad po yan eh. Oh. Mababa po siya. Oh. Yung sa tatlong kulay, pare-pareho po ng kulay yung kanilang subtank, kulay gold. Then wala na rin pong binago sa kulay ng kanyang upuan. Pare-pareho sila ng design. Iniisip ko sana gumaya dun sa Samurai. Kulay brown po yung upuan. Sana pwede pa rito mag-combine ng kulay. Pero all in all naman, kahit hindi na, sulit na talaga sa kanyang upuan. Diba? Sa U-Box sana pinalalim pa yung kanyang underseat storage para mag-fit po talaga ang full face helmet. Kasi kung napanood nyo dun sa last na review natin, hindi ho talaga mag-fit ang full face helmet. Malapad lang talaga siya. Kanyang special features, naka full digital na yung kanyang instrument panel. Meron din po siyang auto stop and start system, and then naka smart keyless system na rin po ang kanyang ignition. Meron din po siyang charging port dito po sa left side pocket na USB ready. Ayan, nagsosolo lang siya. And then syempre ito po yung kanyang remote control na meron na pong siyang manual key. Dito po yung tatlong button, yung kanya pong answer back key o yung locator, and then meron po siyang alarm sa gitnang button, and then yung kanya na pong on and off, and then yung pong kanyang physical key, ito meron maliit na button dito, pe-press po nyo yan para ayan, umangat yung kanyang manual key. Bali yan, dito po sa gitna yan shoot, ayan, sa gitna ng knob po siya papasok. Sa kanyang safety features, meron pong kill switch sensor yung kanyang side stand. Isa pa po sa kanyang safety features, okay, meron po siyang passing light, hindi po yan menu ha, passing light po ito. And then para nga po sa mga hindi katangkaran natin mga riders, ibinaba na yung kanyang ground clearance, nasa 100mm, and then sa seat height medyo mataas pa rin po siya, maabot po ng 790mm.
Average din naman yung kanyang timbang. Nasa 115 kilos po sa kanyang dry weight. 6.5 liters po ang kanyang fuel tank capacity. Sa fuel consumption po, around 30 to 40 kilometers per 1 liter. Kasi nga po, depende pa rin sa bigat ng riders, sa road condition, at saka sa throttle habit nating mga nagpapatakbo. Then may mga napanood na po tayong review about sa kanyang top speed. Sa manufacturer's claim, 135 kilometers per hour. Pero sa actual po, nakakita tayo na paabot po ito ng 130 kilometers per hour. So for sure, mas mabilis po talaga sa top speeding itong si Euromotor 180cc kaysa dito sa ating Aerox na 155cc. Maabot po lang kasi ito sa 120 kilometers per hour sa top speed. So obviously naman, dahil mas mataas nga po ang power nitong si Euromotor Griffin 180i na nasa 17.4 horsepower at 8,250 RPM and maximum torque of 15.7 Nm at 6,500 RPM. Alam nyo kung dati po sa appearance lang nababago ang mga motorsiklo ng Mitsubishi, pero ngayon po pati sa specs nag-level up na sila. Dahil meron na po itong 4-valve na naka-liquid cooled at fuel injected. Mas mataas na displacement, 180cc. Euro 3 compliant na po sa kanyang emission control. Meron na rin po siyang silent starter. Naka-disc na po ang kanyang front and rear brake at meron pa rin combi braking system. Siyempre tubeless na po yung kanyang mga gulong. At hindi na rin basta-bastang brand ang ginamit dahil ginamitan po ito ng Cordial tire. At para sa mas malakas na performance, naka-enhanced smart power na rin po sa kanyang engine. I-install po ni Sir Jobert yung kanyang visor kasi nung nating huling ni-review to, walang visor eh. So ito ang kanyang forma. Medyo flat yung kanyang visor, no sir? Opo. Lapat siya. So ito naman, marami tayong pwedeng bilhin gantong visor sa mga online store. Nga pala ito, yung kanya pong padding dito sa kanyang floorboard, ayan, bali parehong-pareho po dun sa Aerox natin yung quality ng rubber niya. And then nandito rin po sa kabila yung kanya refiller ng coolant. Ayan, dito po, ayan, sa gitna. Ngayon ko lang napansin mga ka-riders, doon pala sa kanyang mag wheels, matte black ang ginamit dito sa Griffin 180i. Sa Aerox kasi ano siya, glossy ang ginamit. Then may decals. Sir Jobert, ask ko lang ha. Marami kasi nagtatanong, available po ba ang parts dito sa store nyo ng Griffin 180i? Yes sir, available po ang ating parts dito sa ating store, Griffin 180i. Kunwari po sir, meron po tayong nasirang parts po dito. Maaari po tayo mag-order kahit sa kasa po nationwide. Okay. Basta picture lang po natin at alam po natin kung ano yung kung orderin. Direct na po tayo sa kasa po natin. Okay. Thank you sir. Ito po yung stock na battery ng Griffin 180i. Size po niya ay 6MF9. Sige sir. Nga pala mga ka-riders, clarify lang natin. Ito pong Euromotor Griffin 180i ay assemble po dito sa Philippines. Pero yung po kanyang mga parts ay halo po yan na Taiwan at saka China. Sir Jobert, ask ko lang kasi may mga nagtatanong, paano kung malayo? Sa Facebook lang nakita, nag-apply sa inyo. Ano po bang ginagawa natin sa ganon? Bali, ina-assess po namin si customer kung saan po siya pinakamalapit po na kasa. Then Okay. binibigay po namin yung unit kung saan din po merong available po. Kunwari po, tayo po ay taga Santa Cruz, Laguna po. Malapit po tayo sa bayan noon. Bibigay po namin kayo sa Consuerte, Rush Hour, Sambat, Santa Cruz po. Tapos kung wala po silang ganitong available po na unit, ibibigay din po namin ito sa kanila po para po makuha po ni customer. Ay, sabihin sir, bawa, taga ibang probinsya, i-re-refer nyo na lang doon sa pinakamalapit doon. Yes po. At doon dadalhin yung unit na gusto ng customer. Yes po. Hanapan po natin na unit po na meron po doon sa kasa po na meron. Pero hindi talaga natin ina-allow sir na yung malalayo na bawa dito kukuha ng installment. Kung cash pwede sir. Kung card po, pwede po. Okay, pero pag installment. Pag installment po sa pinakamalapit na kasa. Okay, sige sir, salamat ha. Okay. Ayun, okay na. Nakachempo lang tayo mga ka-riders ng activation for pickup na po itong si Griffin 180. Okay, pag nag-on tayo, makikita nyo meron siyang LED na blue palibot nitong kanyang ignition sa paha. Okay, yung kanyang introduction, bali Technicolor naman yung kanyang screen. And then syempre, pag magbubukas po tayo ng fuel tank, tapat lang natin sa open, then push nyo. Nung tayo po ay naka-witness ng activation nitong si Griffin 180, medyo maliwanag eh. So ayan, ang maganda naman dito, ayan, naka-switch off yung kanyang
DRL at saka headlight. So nakita nyo naman dito yung kanyang switch, di ba? Ayan, DRL muna. Ayan, di ba? Ang tingkad niya, kitang-kita na siya. And then, kapag bubuksan ng headlight, ayan. Bali, naka-high beam siya. Pag ilo-low beam, ayan. Bali, ito po yung kanyang high beam sign, yun sa magkabilang dalawang projector lamp. Ayan, nasa gitna po yung headlight. And then, kapag high beam, okay. And then, sa passing light, okay, ito po sa harap. Okay, bali, ang umiilaw po sa kanyang passing light, bali, 6 na projector lamp, tigatlo magkabila. Then, yung kanya pong horn na malakas. Ayan. Turning signals, may kasama na ng DRL, kaya white and yellow yung kanyang kulay. Mas maliwanag na rin po ang ating plate lights, mas malaking tulong lalo na yung hindi marunong ng keep distance. Maliwanag to, kitang-kita at hindi tayo masyadong didikitan. Nga pala mga ka-riders, paalala lang po para sa ating malilimutin, turn off po natin ating turn signals kapag hindi na ginagamit. Sa mga interesado po, available na rin sa Rush R Victoria ang Griffin na kulay gray. So kung busy po kayo, mag-message muna po kayo sa kanilang Facebook account bago kayo pumunta. Kasi sa totoo lang, ang bilis po order dito sa Rush R Victoria. Or tumawag po muna kayo sa kanilang telephone number na nakalagay po sa screen. Sige po, hanggang dito na lang. Like, comment, and subscribe sa ating channel. Salamat po sa inyong suporta. Solid na makina, matipid sa gasolina. Presyo, disenyong mapapag-yes talaga. Ngayon napakan na ang cambio, piliin ang gusto. Ang perfectong motorsiklo kay hindi mapapasayo. Tara na, halika na dito. Nasasabihin na kung mag-joyride tayo. Sa murang motorsiklo, daan-daang kilometro matatakbo. Dito o dito na lang tayo. Nakamiling magmamaneho sa highway SYMU Road. Iba't iba mga trip nating modelo. Lahat ng klase meron tayo dito. Scooters, may sporty pa at murang pangpasada. Service and quality na the best.